transparency sake. Okay? Walang anonymous po. Ilagay po namin yung pangalan ninyo. Bakit? Transparency sake. Para makita po the whole total sa mga nag-donate. Okay? Protection po yan namin. Dahil yung demonyo, papasok dahil sa pera. Naintindihan nyo ba? No? At sa sunod na mga araw, ay i-registered natin sa Security Exchange Commission ang ministry para meron na siyang legal identity. Dahil hindi tayo mananatili sa good performance lang. Goodness is enemy of greatness. Ano? Goodness. My goodness. No? Goodness is an enemy of greatness. Maraming government ngayon nga good governance but not great governance. Kailangan ang simbahan not only remaining for goodness, but we will go furthermore to great activity, great performance, great services para sa mga tao na ini-entrust ng simbahan ni Kristo sa amin. Okay? Kaya nga, bumibili pa kami ng mga aklat, merong nagbibigay sa amin ng mga aklat. Hindi kami nanatili sa pag-aaral dahil hindi po ako season exorcist. No? So, bumibili pa kami, may nagbigay sa amin. Kung magbigay kayo sa amin, aklat na lang no? Sa mga season exorcist. Bakit? Babasahin namin yan para sa inyo. Amen? At yan ang mission namin para sa inyo. Laging mag-aaral para meron kaming maituro sa inyo. Edison, asa tong akong libro, son? Edison. Palikukuha, son. So, ngayon, buong umaga po ay catechism po. Bakit? To increase your knowledge. Because one of the gifts of the Holy Spirit is knowledge. Bakit nagkagulo yung isipan natin? Bakit nagkagulo yung ating puso at ating isipan at puso? Because of the lack of knowledge. Kung hindi ako nagkamali, Hosea chapter 6 verse 6, sabi ni Propeta Oseas, my people is going astray because of the lack of knowledge. So, naligaw po yung mga bayan ko dahil sa kakulang sa kaalaman. So, I hope kayo na nandito, you increase your knowledge every single day. No? So, maintindihan nyo, sakripisyo talaga. Ilang taon kayo nag-aaral sa elementarya? Dala-dala nyo ba yung mga malaking aklat? Hindi pa naman binabasa, dinadala lang. Sa high school, 4 years. Sa college, 4 to 5 years. Ang taas na gumagasto tayo ng malaki to increase our earthly knowledge. How much more to spiritual knowledge? Ito yung pinaka-importante, mga kapatid. Meron akong isi-share sa inyo, isang babae na hindi na gustong makipagtalik sa kanyang asawa. Alam mo, Father, ito po ay storya ni Father Carlos Martins. Sinishare niya ito at isishare ko din sa inyo. So dito po, makikita ninyo how powerful the prayer of the church. Ito po yung nakabreak sa kanyang, nawala yung kanyang gana, di ba? Magtiayon sila. Asawa naman sila, di ba? Babasahin ko lang ha, dahil maganda po ito. Ang pangalan niya ay ang asawa niya si Zach Anelia. Basahin ko dahil maikli lang itong sharing ni Father Carlos. A couple approaching middle age once came to see me asking for a blessing so they could conceive after 15 years of marriage. 15 years, ha? I prayed with them and gave them the desired blessing. Then Zach provided a key detail. They had not conceived because Nelia
would not engage in intercourse for 15 years. Wala siyang gana. Ito yung problema niya. No? Wala akong gana. Nelia did not answer when I asked why. Ano yung rason mo? Bakit wala kang gana? Nagmadre na lang unta ka. No? After a long silence, Zach spoke up. We have intercourse once or twice a year. Or 15 years, ha? No? At best, he said, she refuses any more than that. Siguro, ako nang i-share ninyo, posible doon ay the same struggle ni ini. Mabitaw ng uban po nagbulag. So karon, I am confused. Naglibog na si Father Carlos. Nelia, I admitted you want a baby but you don't want to make a baby. Gusto mo ng bata pero hindi ka gustong maggawa ng bata. No, sex is a hang-up for me, Father. She said, I only had one boyfriend before Zach. We were sexually active. Itong first niya na boyfriend. Sexually active and enjoy it. I stopped enjoying it after him. Alam mo, Father, yung una kong boyfriend, doon nawala yung gana ko sa pakipagtalik. Nakaroon. I have no idea I parted on good terms with Peter. Ang una niyang boyfriend, pangalan Peter. It just didn't work out. I deeply love Zach and I can't seem to bring myself to enjoy sex anymore. Summarize na rin nato, ha. May covenant pala sila ni Peter. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang tibok ng aking damdamin. No? Tawagin mo lang ako, nandyan ako para sa'yo. Yun po yung kanyang nabigkas in front of Peter. At sabi ni Father Carlos Martins, posible may nakikinig na demonyo at dahil doon, attached ka pa. Meron kang tinatawag na unholy soul ties sa previous partner mo. Okay? So ngayon, ipopost ko po sa mga merong unholy soul ties sa sexual immorality, merong prayer po niyan. So ito yung prayer, mga kapatid. Babasahin ko sa inyo, ha. Parang wala kang gana sa present na asawa mo. Mas ma-recall mo yung past, mga ex mo, no? May nakarelate ba ngayon? Ni Nelia. So ito yung prayer po na binibigay ni... Ipopost ko lang ito. Nagla-live tayo ngayon. So sa live natin, ilalagay ko dun yung prayer sa ex-partner ninyo. Kung lalaki yung ex-partner ninyo, malaking tulong po ito. Okay? And then, mag-deliverance kayo, gamitin niyo yung prayer of the church, yung itim na libro, at kay Father Refriger, makatulong po yan. Ito po, no? Itong prayer na ito, this prayer, only for those who have sexual relation before marriage. Before marriage. Delikado po yung mga palakiro. Bantay mo. Magkatunong gani mo, mga occult spirits, libog dyan mo, marami po, mas mabuti focus ka sa asawa mo. No? Ito po, kung may previous na relation, bago ka nakasal, ito yung prayer, mga kapatid. Father, I repent for having had unlawful and immoral sexual relationships, and I seek your forgiveness, Father, for every time I had neglected to listen to you. For I know this type of behavior does not reflect your character. By the blood of Jesus Christ, I speak to break off me every negative and spiritually dangerous connection my soul has made to each one of those sexual partners. Lalo-lalo na yung mga gumagamit sa mga burikat. Uy. Grabe ang unholy soul ties niyan. No? Pero good news ito po. Ibibigay ko po sa inyo yung prayer ng simbahan. Confession
And then itong prayer, breaking off our unholy soul ties of those people. Just imagine, ibigay mo yung sarili mo sa hindi mo kilala for the sake of pleasure. Yung sex ay banal po yun eh. No? Naging kabahagi ka ni Kristo sa Diyos to create. Nang patuloy yung creation sa pamagitan mo. Di ba? So patuloy. Dito. My soul has made to each one of those sexual partners. Kung mas mabuti, maalala mo pa sa dami na naging bahagi sa buhay mo. You are very generous eh. Let their sins be theirs, and my sins be mine, and covered under the blood of Jesus Christ. Father, if any one of those ex-partners, alam nyo, may lumapit sa akin, na-curse po siya dahil sa babae. Yung babaeng iyon ay pumunta sa lima ka mga albularyo at merong curse scent or love potion ginawa sa kanya. Itong lalaking ito lumapit sa atin, sabi niya, Father, may girlfriend talaga ako dito sa Bohol. Pero seaman talaga, Father eh. No, every port report, every place replace, Father eh. No. So, meron siyang girlfriend doon sa Manila while nag-OGT siya. And then ito, may occult practices pala itong babaeng ito. At ang nangyari mga kapatid, bigla lang sasakit yung ulo niya at iinit yung buong katawan niya at ipantog niya sa dingding dahil sa sakit. Every 6 o'clock lang naman. 3 months po siya nag-suffer noon. So, if any one of these ex-partners has sinful behavior in their life or are living in disobedience to your ways, I want to clarify that I am not in agreement to any of their sinful ways or disobedience. In the name of Jesus Christ, I ask that God's warrior angels take their swords and completely sever each and every type of soul tie and attachment that have been connected to me from each of those sexual partners, and that I do not take on any consequence to their sins and any consequence from my prior involvement with them. Alam nyo mga kapatid, after doing the deliverance and breaking the soul ties and holy soul ties ni Nelia at ni Zach, grabe yung pagbago nila. No, they enjoy their married life. No, nawala na yung kanyang na-break na eh. So, ipopost ko po ito sa live natin ngayon. Okay? Yung prayer. Para kung meron kayong kilala, yung lolo niyo, hindi kailangan kayo. So, kung kayo din may mga previous sexual partners, dahil hindi kayo magsasalita sa amin eh. Na marami kaming kabit, Brad. Nahihiya naman kami, Brad. Gumamit ako ng burikat, Brad. Nahihiya naman kami. Dahil ikinahiyan natin itong mga ganitong kasalanan eh. No? So, in this area mga kapatid, mas mabuti, hindi kami makatulong sa inyo kung hindi kayo magsasabi ng katotohanan po. Only the truth shall set us free. Alam nyo, meron kami mga pasyente dito, hindi sila, itatago nila yung traumatic experience nila, hindi yan ma-liberate. Because one of the doorways of the evil spirit, your traumas in life. So, kaya nga, ilalagay na, mag-narrative kayo, kung i-recommend kayo sa mga kasamahan natin to do narratives. Dahil susunod na araw, is-solemn exercise namin kayo. No? Ang exorcist lang maka-solemn exercise. Kung wala namang demonyo, kayo na magpatuloy sa pag-break. Di ba? Dahil ikaw dapat ang mag-break niyan. Dahil ikaw ang nagsagawa ng unholy soul ties. No? So sabi ni Father Carlos Collins, ito yung sabi niya, yung sabi niya na this case illustrate that kind of transference of spirits that can immoral sexual activity can cause. Delikado yung mga immoral sexual activity.
Alam nyo, it can cause unholy soul ties. Kaya nga, kung yung asawa mo may kabit, hindi na yan makikinig sa'yo. Bakit? May unholy soul ties yung demonyo sa kanila. Maging close-minded na yan, maging bulag na yan. No? Because of the unholy soul ties, links and bandages. Anong gawin natin? Continue to pray. Continue to cast out that unclean spirits who continue to disturb the mind and heart of our beloved brothers and sisters, our family circles. At itong prayer ng simbahan na inyong na-avail, makatulong po yan. Okay? Natutuwa ba kayo ngayon? It will lead us to pray more. Itong ministering ito, it is all about prayer. Kanina, nag-exercise ako. Siya po yung sinapian ng trillion of demons. Grabe ha. Ilang population sa mga tao sa buong mundo? 8 billion pa tayo, di ba? Pero when I asked the number, meron pa, nagpakumpisal Father LL dito ha. Sa mga hindi pa naka-confess, yung confession is sacrament of healing po. Yung confession is sacrament of healing po. Sa mga may sakit ngayon, do every day receive the Eucharist. Every day receive the Eucharist. Sa mga may stage 4, stage cancer, stage 4 cancer, no, receive the Eucharist. It is a source of healing. At lahat ng pari makapagbigay sa inyo because all priests are healers. Ano ang pari? All priests are healers. Confession, anointing of the sick. Mamaya, lalabas ako for anointing of the senses and anointing of the sick. Mamaya. Kung merong hindi na makalakad, ibibigay ko din sa inyo yung Eucharist. Dahil walang misa tayo. Susunod, isuggest ko na everyday magmisa tayo from Thursday to Sunday. Ang climax sa ating healing session dito, and deliverance and exorcism, is the Eucharist. Because Eucharist is the source of all healing. Yung doktor, yung pari, yung medicine na tinitake ninyo are instruments of healing. While the Eucharist is the source of healing. Kung gusto mo na mabago yung sarili mo, receive the Eucharist and confession regularly. Hindi lang yung Eucharist, pati na yung confession. Kung grabe yung bisyo mo, no, receive the sacrament under confession regularly. No, hindi lang once a year. Make a regular confession. Kaya nga, nagtayo tayo ng center para yung mga pari ay magkatulong sa atin. So, yung mga pari na tinatawagan natin, mag-duty sila for confession. Dahil every Wednesday magpakumpisal ako dito sa parokya. Kagabi nagpakumpisal din ako sa parokya. Every Wednesday lang ako. Gabi din, alas 8 hanggang alas 10 para nandun na yung mga tao tapos na kumain. At yung available na mga umpisal, nandyan lang ako every Wednesday po, 8 to 10 sa parokya ko. And then dito, Thursday to Sunday po, merong pari, uupo sa Sacrament of Confession. Makikinig sa lahat ng mga kasalanan ninyo para you will receive the grace of reconciliation, the grace of restoration, the grace of sanctifying. Grace will be restored through reception of the Sacrament of Confession. Ang ganda, no? Pero hindi natin na naging habit. Yung habit natin is bad habit. Yung pagkamaritis natin, yung pagkamirasol natin, totoo hindi. So let us offer everything to the Lord. And then yung evangelization, mga kapatid, this is a process of healing. Well, nakikinig kayo ng mataimtim, marami kayong nalalaman, marami kayong natutunan. It is a process of healing. Marami kayong mga superstitious belief, marami kayong mga occult practices. When you renounce everything, it is a process of healing. And more importantly, is the process of conversion. Okay? When I exercise, itong babaeng ito na narinig nyo kanina? Sumisigaw na grabe, sumisigaw. No? Mamaya, may sisigaw pa rin. No? Kung hindi sisigaw, thanks be to God. Yung
first ini-exercise ko, isa siya sa pinakamabigat na kaso. So, trillion of demons ang pumasok sa kanya. No? Just imagine ha, mas marami pala yung demonyo kaysa billion pa tayo, di ba? And then, mga almost 3 years na daw kami nag-exercise sa kanya. Just imagine, trillion. Madali ba yan? At kinukuman ko yung demonyo, when you will depart, sabi ng demonyo, Darwin, ganahan na dyan mo, mulakaw, Darwin. Yaing na nang imong magbubuhat, nganong di mi kalakaw. Naturture na mi, Darwin. Pero tinadyong inita mo rami gibalik sa imperno aning kalakiha, ganahan na mi manggawas, Darwin. Narinig niyo kanina, no? Ang mga demonyo yun, nagsasalita. Satan is real. Kaya nga, mga bata na nandito, mga tatay na nandito, alam nyo, kapag wala na kayong gana sa pagdasal, delikado na po yun. Wala na kayong gana sa pagro-rosaryo every night, delikado na po yun. Bakit? Pinagod ka ng demonyo para hindi maging matibay yung kaluluwa mo. Sabi ni Kristo, si Kristo mismo, hindi ka pa makapagbigay sa akin ng magdasal ka, manalangin ka. No? Ready naman yung kaluluwa mo, yung katawan mo ay pagod. Totoo, hindi. Sasabihin ng anak mo, Ma, magrosaryo na ta. Kapoy, ugma na lang siguro. No. Kapoy. Totoo, hindi. At I hope, hindi ang devotion natin ay hindi base sa emotion natin dahil mag-change yung emotion natin eh. Our devotion should be anchored on our will. No. Our will to devote ourselves 15 minutes or more than 15 minutes for rosary, for the gospel, para mag-reflect tayo sa salita niya. Yan po ang pinaka-importante. Hindi ka mawawala. Hindi ka mawala ng pananampalataya. Hindi ka mawala ng pag-asa. Hindi ka mawala ng pag-ibig. Puno ka ng pag-ibig. Bakit? You contemplate His words, not the word of men. You continue to pray unceasingly. Kahit pagod ka. Alam nyo, ang Diyos ay magpupuri at masisiyahan sa inyo kahit ang sarap ng matulog, nagro-rosaryo ka pa rin. No, our Father. Sa anong misteryo na? Dahil despite sa inyong pagod, humahawa ka pa rin ng rosaryo. So, hindi natapos, Father, naintindihan ng Panginoon yan. No? Kahit pagod ka, yan po ang pinakamalaking sakripisyo. Mas malaki yung sakripisyo kung grabe yung pagod mo, nagro-rosaryo ka pa rin. Kung hindi ka pagod ngayon at nagana mo rosaryo, mas malaki pa yung sakripisyo kung pagod na pagod ka at nagro-rosaryo ka pa rin. Doble yung merito. Amen? Ngayon, pagod na pagod ako. Doble merito nito. And then, kung makatulog ka, ang Diyos nagkaintindi sa'yo. Basta binibigay mo yung sarili mo. Oh, Lord, sorry Lord, nakatulog ako. Ang Diyos, sabi ng Panginoon, believe na believe ako sa iyo, anak. Kahit pagod ka, hinawakan mo na lang yung rosaryohan. Pero sinisikap mo, hindi mo naman what ni mo tuyo ba? No? So, I hope you will do the prayer of deliverance to your house, no? You will do prayer of deliverance to your family circle. Kayo na po. Sana nakinig kayo ha sa catechism kanina. Natuwa ba kayo ngayon? Natuwa? At wag na kayong tumawag sa akin ha dahil unang-una tinuturuan nga kayo eh. Empowerment po ito. Kayo na mag-pray sa bahay ninyo. Huwag niyo ako papuntahin sa bahay ninyo. Ang dami ninyo, hindi na ako tutubo nito. No? So, kayo na mag-pray at imbitahin nyo yung pari ninyo sa parokya ninyo at siyang mag-bless sa bahay mo. Okay? So, hindi na po ako pupunta sa bahay ninyo
Gusto na ko magstay dito sa office. Dahil ang dami kong i-exercise. 5 po sa ngayon. At mamaya, lalabas ako dahil bawat isa sa inyo ay mag-renounce and then mag-deliverance. Magsagawa tayo ng prayer of deliverance bawat isa sa inyo. At sa mga na-late, balik po kayo. Magagamit po ninyo ito, hindi lang sa sarili nyo. Magagamit nyo ito sa buong pamilya ninyo. At sana turuan ninyo yung buong pamilya ninyo. No? Unang-una, yung pamilya natin, ang turuan natin to appreciate the prayer of the church, and to appreciate the sacramentals of the church, and to increase our knowledge, to increase our wisdom in the church. The teachings of the church, kinakailangan natin yan. No? Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? No? God is good all the time. Kinaraan niya yung tubag. No? Sino ba ang pinakamalayo ngayon? Saan galing, Nay? Wow, Zamboanga City. Wow, praise the Lord. Salamat, Nay. Sino pa? Lanao, layo. Cebu. Uy, Manila. Wow, Manila. Davao, Samis. North Cotabato. Ang South, ang Jinsan, no? North Cotabato. Wow, ang layo. Siquijor. Wow. No, ang layo ng mga bumibisita sa atin. Salamat po sa pagbisita ninyo. And then, by the way, ang proceeds sa mga religious items ninyo ay natulong natin sa ministry at sa mga scholars natin. No, meron tayong more than 40 ka mga scholars na may colleges, merong high school, merong maliit lang sa elementary, no. And then meron 18 seminarians, tinutulungan yung ministry natin para kung mawala si Father Darwin, may papalit. Amen. Piniprepare na natin lahat na anytime mamatay si Father Darwin, no, may papalit. Dahil hindi naman tayo para sa mundong ito. Totoo, hindi. Para tayo sa Panginoon. Natutuwa ba kayo ngayon? Excited na ba kayo mamatay? Simbak ko ka, Father, no? Ikaw tayo maunang pariak ka. Na, amangdungan ta. I hope you will be excited meeting the Lord. No? Do not be afraid of the reality of death. Bakit? Para tayo sa walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Itong buhay natin may hangganan. Pero may piniprepare ang Panginoon sa atin. Buhay na walang hanggan. Kaya nga na-resurrected siya eh. Diba? Ang ganda ng mensahe ng ating Panginoon ngayon sa ating lahat. Mabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! God is good all the time. Kung malapit ka na mamatay, dapat matuwa ka. No? Stage 4 cancer na ako. Praise the Lord. Malapit na ako mamatay. No? And then, ang sakit is a blessing in disguise para ma-prepare tayo meeting the Lord. Kung hindi ka man pagalingin ng Panginoon, importante, nasa Panginoon na tayo. Mabuti man yung kalagayan natin or masama yung ating kalagayan, importante i-offer natin lahat sa Panginoon. Be inspired with the pain of Jesus. Be inspired by the suffering of Jesus. Be inspired by the humiliation of Jesus. Kung nan-humiliate ka, marami sa atin hindi na magpatuloy. Maayo ra sa sugod, pero sa katapusan di nakalahutay. Be inspired by the suffering of Jesus. Be inspired by His wounds. Be inspired by His rejection. Be inspired by His abandonment. Be inspired by His life. Amen. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Balika ka no ba with feelings? Let's sing together again. Together
again. Oh, di mo. No. Together again. Lahi man dito, no? Balik ko na to. I'm here. Okay. 1, 2, 3, go. I'm here because you're here. Because we are here. Because God's here. God's here. That's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Why I am here? Because God is here. Ang ibibigay namin sa inyo, hindi yung sarili namin, kundi ang sakramento ni Kristo. Sacrament is greater than Father Darwin. Sacrament is greater than the bishop. Sacrament is greater than the Pope. He is God of gods, Lord of lords, King of kings. Amen? So, regular po na mag-receive tayo ng sacrament. Dahan-dahan, mababago po tayo lahat. Huwag kang magbadali. No? Sabi ng mga charismatic, binabago niya ako araw-araw. Hindi naman sinabi nila na binabago niya ako weekly, binabago niya ako monthly, binabago niya ako yearly, binabago niya ako quarterly, no? Daily, di ba? Binabago niya ako araw-araw, binabago niya ako araw-araw. Amen? At huwag kayong malungkot po. Increase your trust to the Lord because the Lord is in control for everything. Amen? Sabi ng demonyo kanina, Darwin, sabihin mo sa Panginoon na bakit hindi kami palabasin sa kanyang katawan. Galit na galit siya sa akin kanina. Because I am using the prayer of the church. I'm not using my own prayer, but approved prayer of the church. Yung prayer ni Father Sikia, it is a Catholic handbook. It is not his prayer, but it is the prayer of the ancient approved exorcism rituals of the church fathers. Grabe, no? Ancient po yan. Ancient po dito. Ang ginagamit natin. At mapakinggan nyo yung mamaya, no? Kung meron akong pasyente ngayon, bago, pari po. Kasamahan ko pong pari. At sabi niya sa akin, Father Darwin, pwede ba mag-usap tayo? Father, ang gusto ko lalabas sa pagkapari ko. Magdungan ta. Ayaw pag inusama. Kumidyan ako siya. Bitaw, I'm just kidding. Sabi ko sa kanya, anong problema? Nakikinig ako. Down na down ako, Father. No, down na down talaga. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. So, sabi ko sa kanya, mag-umpisal ka. Pina-confess ko. After confession, Father, mag-deliverance ako sa'yo. While I am doing the deliverance, bigla lang siyang humahugulhol sa pag-iyak. Tiningnan ko yung mata, puting-puti. At sabi ko, Father, dahil close, last Holy Week pa ito ha. Dahil close dito, nabihan ko siya, punta na lang tayo sa bahay, Father. Bukas. Hindi ko alam na mag-react ka, puting-puti ng mata mo. No. Pumunta siya sa bahay. And then, nagkita kami. Sinisulim ko. Dahil may prayer dito against the intellect, enslavement of the intellect, emotion, will, and passion. Enslavement of the evil spirit. Ma-enslave yung emotion natin. No? So, ito yung i-pray ko sa iyo, Father. Nung dinasalan ko, grabe. Ang daming demonyo sa kanyang katawan. Pari, Uy. First time ko po yun, pari. And then, nadiskubrihan ko, sabi niya sa akin, marami palang occult practices yung mga ninuno niya. At tuwang-tuwa po siya ngayon. No? Father, kumusta yung depression mo? Malaking improvement, Father. Hindi gaya dati. Father, how I wish to be with your company in the future. No? Dahil marami palang katulad ko na hindi ko alam na hinaharas na pala ako. Alam nyo,
yung dila niya. Sabi niya, Father, bakit may, sa Tagalog na, mubira ba? Hirapan tas kalisod dito. May hihila sa dila ko. Lalabas yung dila niya. Ano? Para siyang baboy kinatay, no? Pari, ha? Din sinasabi ko sa obispo ko, Bishop, ito pong nangyari. Ganon. No. At 2 beses ko na po siyang ine-exercise. Nag-react pa rin. Pero malaki na yung improvement sa kanyang disposition po. Dahil yung prayer, kapag hinaharas ka, huwag kang magmadali dahil i-process pa namin kayo. Bakit dapat i-process? Para malalaman ng exorcist ano yung precise prayer na ibibigay sa iyo. Okay? Kung mag-react man kayo ngayon, huwag kayong magmadali. At mamaya, wala na mag-video ha, pero ngayon okay pa dahil nagbibigay pa ako ng catechism sa inyo. Okay? Satan is real. Mamaya, lalabas ako after exorcism ko, mag-anointing of the senses ako sa inyo, anointing of the sick, at ibibigay ko po yung Eucharist sa mga hindi na nanghihina na po. At ibulong nyo po sa tainga ko na, Father, stage 4 po ako. Bakit? Hindi naman ako makapagaling sa inyo. Yung Eucharist naman. All masses are healing mass. May pupunta dito. Anong oras yung misa ni Father Darwin? Bakit? Magsasamba kami dun. Bakit ka sasamba? Pipili ka ng pare. Bakit pipili ka ni Father Darwin? Dahil yung misa ni Father Darwin ay healing mass yun. Yung ibang misa ng pare, ano yun? Hindi yun healing mass? No? All masses are healing mass. Amen? Naintindihan ninyo? At yan po ang magandang balita ko sa inyo. Magsamba kayo araw-araw. Lalong-lalo na sa mga wala ng trabaho, yung mga CWL. Anong kaulugan ng CWL? Katolikong way lingaw. No, simba na mo kanon. And then you will be blessed more. So ngayon, mga kapatid, i-bless ko po lahat ng mga sacramentals ninyo, ha? Son? Una nating i-bless ang inyong asin. The blessing of salt. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge of evil by the living God, by the true God, and with the holy God. By the God who ordered you, through Isaiah the prophet, to be cast into water, to cure its untruthfulness. With thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that we thine of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Christ so Lord. Lahat ng salt ninyo ay holy and exorcised salt because of the prayer of the church. Sunod, ang tubig ninyo. You creature of water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. O God, who for man's salvation, those dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction.
Upon this element, which we consecrate with manifold purifications, let the Scripture serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful. But cleansed and delivered from harm, let such from sin enjoy spirit of goodness and air of peace, freed from baneful and needless snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that will therein be banished, so that they may possess the well-being the sick, in calling upon your holy name, and be protected from all peril, through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord be with you. Haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the enemy, who valiantly put down hostile influences, prostrate and fearsome, we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with a dewy sweetness, wherever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease, venomous terror be driven afar. But let the presence of the Holy Spirit be with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng tubig ninyo ay holy and exorcised water. Sunod ang olive oil. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil casts out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled, driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind till he use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please should regard frugally to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to contain the sick, so that they may dwell, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which we're blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all ones of the enemy. Let it be a means of averting any kind of visiting from man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of his serpent, through Christ so Lord. The blessing of incense, candles, rosary, cross, crucifix, scapulars, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, scapulars, handbook, all your religious items. General blessing ang kasunod. Heavenly Father, through your Son Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. May Jesus Christ our Son be glorified forever. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the practice of priests and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, may unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm or even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ our Son be glorified forever. This we humbly ask through the same Jesus Christ our Son and Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Son? Son? So, mga kapatid, sana po gamitin nyo po yan, yung holy and exorcise water, sprinkle nyo bago matulog, ang holy and exorcise oil, i-cross nyo sa senses ninyo, at yung holy water po, pwede nyo ilagay sa main door sa bahay ninyo para bago kayo lalabas, mag-sign of the cross po kayo. Bago kayo magsagawa na, it is consecration po. Totoo na may kaaway tayo. Hindi na natin, ina-underestimate na natin yung kaaway natin eh. Diba? Kung may gera, may mga shield tayo, may mga taming tayo, ito na po yung ginagamit. At alam nyo, during exorcism, maka-appreciate po kayo niyan. Dahil maraming mga pari po
na hindi alam, hindi nila na-appreciate yung mga sacramentals po. At sasabihin nila, anting-anting. No? Hindi naman yan anting-anting. Maging anting-anting lang yan kung wala kayong alam. So kaya nga, magkatikais tayo para hindi ma-lead sa superstitious belief and magical yung mga sacramentals natin. With proper knowledge and proper disposition, there is a great conversion. Amen? I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. So magsimula na tayo ha, mamaya papasok ako dito, lalabas ako after exorcism ko, and then magsagawa ako ng anointing of the sick. Amen? Sana po ay mag-increase yung gana ninyo sa pagsamba. Sana po mag-increase nyo po yung gana ninyo sa pag-confess ng mga kasalanan natin. Gusto ng simbahan, regular confession po. And by doing regular confession and reception of the Holy Eucharist, yan po ang makapagbago sa sarili mo dahil matigas yung damdamin natin. During exorcism ko kanina, bakit ba nakapasok kayo sa katawan? Matigas yung ulo ng mga tao. At dahil dyan, nakapasok kami sa kanilang buhay. No? Totoo, hindi. Matigas naman talaga, no? Pero maging malambot yan kapag maligo yan sa grasya ng Panginoon. Amen? So, Ate Mayet,